no, sa pagdideklara nila na unconstitutional daw ang impeachment, no? So, yun pong ita-topic natin. Tsaka siyempre may iba pa tayong topic, no? Tungkol sa laban ni General Torre at saka ni Baste at saka tungkol siyempre mga good news, no, ni PBBM. Okay. Dali, Okay. Paki-share niyo na rin mga guys, no, sa inyong mga sa inyong timeline kung pupuwede, paki-share na rin po sa inyong group or sa inyong, mga kilala, mga messenger para may makanood din. Jesse Velasco, yun nga, yung topic natin 'no, tungkol po doon at saka si Eliza Bueno, hi, good morning, good rainy morning ma'am. Yes, tiyak mayroon 'yan kasi VP Sara lumapit agad 'yan sa korte. 2 beses siyang pumunta sa ano, Supreme Court 'no? Dali lang, parang gusto kong palitan yung aking green screen ng puti. Yung ano, saglit, palitan ko lang yung aking green screen. Parang ano, masyadong makulay, masyadong colorful. Wait lang. Parang nadi-distract ako, masyado siyang colorful. Palitan ko lang ang aking green screen. Ito. Ito ang ipalit ko. Yan, kulay puti. So, bago tayo mag-start mga kaibigan, yung usual na ginagawa natin, share muna natin 'no, sa ating newsfeed, Facebook, para makanood din yung ating mga followers sa Facebook 'no, para alam nila na tayo ay naka-live. So, share lang natin, Okay, saglit guys, Share lang natin. Yan. Okay. So, yun na, 'no, na-share na natin. Okay, so start na tayo mga guys. Yan. So, yun nga po mga kaibigan 'no, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po dito sa ginawa ng Korte Suprema na pagdideklara nila na unconstitutional di umano itong, impeachment na nangyari 'no, itong impeachment kay VP Sara Duterte. So, titingnan natin ngayon mga kaibigan kung ano ba yung 'tong ginawa nito ng, Korte Suprema. Okay. Okay, dali, Okay, ito mga kaibigan. Yan, tingnan natin yung ating article, yan. So ito nga mga kaibigan 'no, ngayon po, sa totoo lang, hindi natin hindi natin mawawala or hindi natin, mapipigilan ang taong bayan para maghinala nga dito nga po sa nangyari 'no. Emeritus, yan, hi, Ben-Hur TV, hi, and Aurelio Salazar, hi din po. And Eliza Bueno, hiniling niya na i-dismiss ang impeachment, so hindi pa nag-decide ang korte. Umiiwas ang Senado sa sise, lilipat sa Supreme Court. Ayan, ready na ang korte, sagot sa buwatan. Kapo guys, no? So, hindi po natin mapipigilan, siyempre meron tayong kalayaan dito sa Pilipinas, di ba? Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-isip, no? Mag-isip ng hindi maganda tungkol dito sa nangyari. So, ito na nga po mga kaibigan, ang mga tao po ay nag-iisip na ng
hindi maganda dito sa ginawa ng Korte Suprema, no? So, tingnan nga po natin itong statement ni Risa Hontiveros. Yan. Sabi po ni Risa dito, sa post po ni Risa, statement on the SC ruling involving the impeachment trial of VP Sara Duterte. With all due respect, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Maliwanag naman na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaring ma-file ang impeachment complaint ulit next year. But we have many disturbing questions about the short-term and long-term consequences of this ruling. Isa sa pinagtataka natin ay kung paano na-violate ang one-year bar rule. Ngayong iisa lang naman ang kaso na inakyat sa Senado. Ayon pa rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives, GR number 193459. As the Supreme Court explained that in that decision, the clear consideration behind the one-year bar rule refers to the element of time and not the number of complaints. Make sense? Ibig sabihin mga kaibigan, ang sinasabi, no, very clear doon sa Gutierrez versus House of the Representatives na jurisprudence, mga kaibigan, no, ng mga nagsampa ng impeachment ay yung sa Gutierrez, no, Gutierrez versus House of the Representatives. Sinasabi doon very clear na yung one-year bar rule ay nagre-refer sa elemento ng time or ng oras sa pag-a-apply ng impeachment. Hindi doon sa kung gaano karami ang isinampa. Kasi alam naman natin merong nagsampa, impeachment number 1, number 2, number 3. Pero hanggang doon lang yun, hindi siya inaksyonan, no? So the measure of protection afforded by the Constitution is that if the impeachable officer is made to undergo such ride, he or she should be made to traverse it just once, no? So isang beses lang mga kaibigan, no? Bukod pa, nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema. Kaya nga mga kaibigan, no, hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan kung napagdududahan natin, no? Itong nangyaring ito, ano ba talaga ang nangyari, no? So sabi pa dito, nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. I can only hope that this ruling will not adversely affect future efforts to hold our highest public officers accountable. Sabi ko nga, di ba sabi ko nga sa inyo mga kaibigan kahapon, nakakabahala ito. Nakakatakot ito mga kaibigan, sa totoo lang, nakakatakot ito, no? Itong ginawang ito ng Korte Suprema. Malinaw pa rin ang saligang batas, public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Yan. Lahat ng opisyal ng bayan ay may pananagutan sa bawat Pilipino. And the constitutional right of the people to hold their highest officials accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. So ipaglalaban namin ito. Yan po ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros, no? So, mga kaibigan, basahin lang natin sandali, no? Itong post ko po. Nag-post po ako 31 minutes ago, no? Papakita ko po sa inyo yung mga pictures, no? Ito po. Ito po yung mga pictures, mga kaibigan, ng mga Supreme Court judges na ito, no?
na nag favor sa pagdideklara na unconstitutional daw itong impeachment 'no, ni VP Sara Duterte. So, tingnan lang natin na sino-sino ba itong mga ito. Okay. Eto mga kaibigan ha, si Alexander Gesmundo, Chief Justice. Gesmundo is the fourth Chief Justice appointed by President Rodrigo Duterte. Yan. Marvic Leonen, Senior Associate Justice in favor of para sabihin na unconstitutional. Appointed naman to ni Benigno Aquino. And then Ramon Paul Hernando, Associate Justice. Gloria Macapagal Arroyo, kaalyado pa rin ni Sara. Amy Lazaro Javier, she was appointed by President Rodrigo Duterte. Henry Jean Paul Inting, he was appointed by President Rodrigo Duterte. Rodil Zalameda, Associate Justice, he was appointed by President Rodrigo Duterte. Samuel Gaerlan, Associate Justice, he was appointed by former President Rodrigo Duterte. Ricardo Rosario, Associate Justice, Justice Rosario's career in the judiciary spanned 23 years prior to his appointment by President Rodrigo Duterte. Joseph Lopez, appointed by Rodrigo Duterte. Japar Dima Ampao, appointed by Gloria Macapagal Arroyo, kaalyado pa rin ni VP Sara. Midas Marquez, appointed by Rodrigo Duterte. Antonio Co. Jr., appointed by President Rodrigo Duterte. Raul Villanueva, Associate Justice. Ito lang ang nag-iisang appointed ni President Bongbong Marcos. So, kagabi mga kaibigan, nagkaroon kami ng online na talakayan, no? Sa ginawa po namin sa page ni Attorney Enzo Recto na identified as Pinklawan, no? Natatandaan ko mga kaibigan, sa mga naging rally namin dati, no? May grupo po kasi kami na mga PBBM vloggers, no, na talagang sumusuporta sa administrasyon with Attorney Enzo Recto at saka ibang mga kakamping, no. So grupo po namin, kami ay nag-rally noon sa Sara Resign sa DepEd, no. At nagkaroon din po kami ng rally noong January 18, mga kaibigan, no, sa impeach Sara Duterte naman. Ito yung mga panahon na hindi pa kumikilos yung House of the Representative, no? Kasi sobrang busy, tinatapos nila yung mga legislation. So, kagabi nagkaroon po kami ng meeting, no, mga kaibigan, at online po na meeting namin or talakayan, at ginawa po yan sa page ni Attorney Enzo Recto, no? So, eto po mga kaibigan, nasabi nga po ni Attorney, no, Attorney Enzo, etong mga nangyari nga po, no, tungkol dito sa pagdideklara. At nakabanggit din po doon yung nasabi ko na rin sa aking vlog na before pa idineklara ito ng Supreme Court noong July 25 ay kumakalat na itong mga balitang ito na mangyayari daw ito. At exactly po ay nangyari nga, di ba? At ito ay ang source nito mga kaibigan na nakita natin na talagang matapang na nag-post ay si Montalban, no, na naka-base po siya sa pagkakaalam ko, naka-base siya sa Europe at siya po ay sa Vera Files, no, Vera Files. So mga kaibigan, basahin lang natin, no, itong aking post. Ang sabi ko dito sa post ko 31 minutes ago, ilang araw bago ang nilabas na desisyon ng Korte Suprema ay may pumutok na balita na kumakalat sa social media. Ang tungkol sa nababadyang pagdeklara ng Supreme Court
na unconstitutional daw ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. May mga binanggit din na politiko na nagpasimuno umano ng pag-areglo upang isalba ang Queen. Noong hindi pa ito nangyari, nananatiling speculation at chismis lamang ang kumalat na balita. Ngunit nitong July 25 na ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment laban kay BP Sara Duterte, ay nabigyan ng katuparan ang kumalat na balita. Sa madaling salita, halos lahat ng nakasaad sa kumalat na balita sa social media tungkol dito ay eksaktong-eksakto sa naganap na pagdeklara na unconstitutional ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ang taong bayan ay nagtataka at nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari at tila bakit napakabilis ng desisyon na pumabor kay BP Sara. Samantalang ang mga inihain na disbarment cases laban sa kanya ay tila tinulugan lamang at wala pa ring malinaw na desisyon. Ngunit noong si Secretary Larry Gadon ang pinadisbar ay napakabilis ng desisyon. Kung susuriin natin, mas malaki naman ang kasalanan na ginawa ni BP Sara kaysa kay Secretary Larry Gadon. Bakit ganon? May kinikilingan ba ang Korte Suprema? Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ayokong paniwalaan na bias nga ang mga tinalagang justices ng dating Pangulong Duterte. Dahil kapag ganito ang magiging kalakaran ng ating Korte Suprema ay sobrang nakakatakot ito. Tuluyang mawawala ang hustisya sa Pilipinas kung maging ang mga justices na ating inaasahan ay magiging bias. Sana ay hindi ito totoo dahil sobrang ito ay nakakapandumo at nakakatakot para sa mga simpleng tao na hihingi ng hustisya na hindi mabibigyan lalo na kung ang mga sinakdal ay malalaking tao at may kapangyarihan. Saan tayo pupunta kung magiging bias ang Korte Suprema? Saan pupunta ang mga mamamayang Pilipino upang humingi ng hustisya? Make sense mga kababayan? Kaya talagang ito ay sana ay mabigyan ito ng linaw ng Supreme Court kung ano ba, bakit ganito ang kanilang desisyon, mga kaibigan, no? Kasi ito po ay hindi maganda para sa demokrasya ng ating bayan. Okay. So bago tayo mag-proceed, no, bago natin i-proceed, mga kaibigan, basa muna tayo ng konti dito. Peso sign, well said, ma'am. Yan. Yan. Uy, ang daming DDS dito. Yan. Fernando Ambas, the Supreme Court could not encroach on the functions of the Senate's impeachment court as they are co-equal when it comes to their functions. Correct. Tama po kayo dyan, no? Co-equal po yan. Wala po silang pakialam sa ginagawa ng mga sa legislative department. Wala silang pakialam, no? Sabi ni Norma Capiral, tita, ingat ka sa sasabihin mo, Korte Suprema babanggain, pader yan, baka maghimas ka ng rehas, live ka pa naman. Alam mo, itong sinasabi natin, ito ay atin lang sinasabi dito, no? Yung mga nangyari, no? Days before na ito ay lumabas na ito sa mga social media. At ang matapang na talagang naglabas nito ay walang iba kundi si Montalvo, no? Dali. Tingnan natin si Montalvo, Okay. Yung eksaktong sinabi niya, tingnan natin. Meron siya ditong sinabi, no, na eksakto na
Tingnan natin yung mga exact words na sinabi niya ha. Ito po, Antonio Montalban, no? Montalban pala, Antonio Montalban. Ito po yung sinabi ni Antonio Montalban. Basahin po natin ha. A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith and installed the trial is because the Supreme Court, anytime now, will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. No? So ito po ay post no, ni Antonio Montalban. Antonio Montalban ng Vera Files. Proceed tayo. 12 justices will vote for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte's appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there's a serious catch. The ponente of the decision will be the Senior Associate Justice Marvic Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be president. Leonen will be president. Sara Duterte's appointees as Chief Justice at 62. Leonen still has 8 years to go before the retirement. He turns 70 in 2032. Only 2 justices will dissent. Benjamin Caguiwa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far of PBBM. All these, of course, stand on a big if. The info from the SC Insider Informer will come to pass and proven to be true. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Will the Filipino public tilt towards mass indignation? Will the House initiate another impeachment complaint next year? If it comes to pass, the BBM government will effectively become lame duck. So yan yung ano niya ha, yan yung post ni Antonio Montalban. Meron pa siyang post dito. Ang sabi pa niya, kay Lacuna pala yan. Meron siyang post na Tagalog no? Pero English talagang ano nun kasi syempre sa ibang bansa siya naka-base, no? Sa ano yan, human rights, no? So siya po yung nagpasabog niyan, mga kaibigan, no? Si Antonio Montalban ng Vera Files na fact checker. Siya po ang nagpasabog niyan. At sabi ko nga sa inyo, laganap na yan sa social media, mga kababayan, no? Hindi na po yan sikreto. Laganap na yan sa social media. Kung kayo ay tambay, no, sa social media. So, proceed po tayo mga kaibigan, ha? Okay. Tuloy natin. Tingnan natin itong isang article. Yan. Yan. So, Spokes. House respects Supreme Court order, but check and balance principle at risk. Yan. Manila, Philippines, while the House of Representatives will respect the Supreme Court order declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional, the chamber spokesperson warned that such a directive places at risk key principles of checks and balances. In a statement on Friday, after the SC spokesperson Camille Ting announced the order,
House spokesperson Princess Abante said that they will review the SC decision once they have received a copy. Yan. So, however, Abante reiterated that initiating an impeachment is the sole duty of House, and allowing judicial interference risks undermining the very principle of checks and balance. Yan. So sabi pa niya, we respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold the truth and accountability does not end here. The impeachment process is not just a legal mechanism. It's a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco versus House of Representatives 2003 and has long stood a settled doctrine, Abante said. Yan po mga kaibigan, meron po kasi jurisprudence no, na sinunod, no, na nagsilbing guide sa House of the Representative. Kaya nagulat po ang lahat, no? Nagulat ang lahat. Sabi pa nga nung isang nagkomentaryo, no, na ito ay parang parang earthquake ba yun, yung pagkakasabi niya. Dali tingnan natin Kasi nagulat po ang lahat na bakit nagkaganon? Ibig ba sabihin